Oh, masayang araw po mga ka-PL. Sa mga hindi po naniniwalang na mayapa na po si Yusek Cabral, lagot kayo. Kay John Vic Rimulya, mga kababayan. Napipikon na po sa inyo si John Vic. Hinahamon niya po kayo. Ang sabi niya, magboluntaryo daw kayo mga kababayan na pumunta doon sa lugar kung saan nahulog si Yusek Cabral. At sila mismo di umano ang magtutulak sa inyo sa bangin ng makita ninyo. Tama ba naman yan, mga kababayan? Ganyan ba dapat ang kaisipan ng isang opisyal ng gobyerno? Balat sibuyas? Abay, nagtatanong lang naman. Di ba? Kayo, kung talaga bang si Yusek Cabral ang nahulog doon sa bangin kasi bakit ayaw ipakita sa mainstream media, mapalitrato o mapabidyo man lang. Di ba ga, mga kababayan? Abay, napik ko ng mama. Oh, ito po ang sinabi ni John Vic Rimulya, mga kababayan. Ala, galit na sa inyo tuloy. Si Mr. Clean na hindi kalbo. Di ba? Agad to lagi. O ito, ang sinabi niya, pag-usapan po natin. Pero bago ko po simulan, magkikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at paki-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like at share na rin itong video para malaman po ng ating mga kababayan ang ganap sa ating bansa. Okay, o eto na ho. Likely lang naman po yung sinabi niya, mga kababayan, pero nakakatawa ho. Eto, sa mga hindi naniniwala na si Cabral ngayon, yung nahulog, pwede kayo mag-volunteer. Itulak namin kayo doon para makita nyo. Secretary John Vic Rimulya, kayo ba'y napipiko na sa mga kababayan nating ayaw maniwala na si Yusek Cabral nga, yung babaeng nahulog doon sa bangin? Napipikon na ba kayo, sir? Abay, kung napikon ho kayo sa mga kababayan natin na nagsasabing, hindi naman yung si Yusek Cabral. Nilagay man lang yung katawan ng isang patay na babae roon, tapos sinabi na si Yusek Cabral yung kahit hindi. O, hindi nga pinakita sa mainstream media yung mukha. Wala nga, ultimo litrato. O, di ba? Wag po kayo mapipikon sa kanila, sir. Demokrasya po itong ating bansa. Ano ba? Kinakalimutan nyo na ho yan. Abay, karapatan po ng ating mga kababayan. Kung ano po, ang nais nilang sabihin, basta, wag lang kayong sisiraan o sino man. Puro baka lang naman po. Oh? Ang sinasabi ng ating mga kababayan, baka hindi si Cabral, baka nilagay lang, baka buhay pa si Cabral, baka pinatakas ng bansa si Cabral. Di ba guys, may puro baka, sir? Doon pa lang sa baka Panalo na ho kayo Pinapatulan pa po ninyo yung hinala o pagdududa ng ating mga kababayan. Aba, natural, magdududa talaga. Sinong hindi magdududa? Dito, sa video na sinabi po ninyo, Secretary Rimulya, iba ho, dito naman sa inireport ng isang reporter. O mga kababayan ko, ito, panoorin po natin itong maikling video, mga kababayan, na magkaiba po ang sinasabi nitong si John Vic Rimulya at doon sa isang reporter. O eto na, panoorin po natin. O maging kayo dyan na mga naniniwalang na mayapa na nga si Cabral, aba, magdududa ho kayo dito sa sinasabi nitong mamang ito O panoorin. Wasak ang kanan na bahagi ng mukha niya, bali ang kamay, bali ang tuhod, at saka dito sa likod basag, at saka yung kanyang ribs ay nag-leakage, ay shattered towards internal organs. Ayon sa Cordillera Police Public Information Office, blunt traumatic injury mula sa pagkakahulog ang sanhi ng pagkamatay ni Cabral. Wala raw damage ang mukha nito, bagamat may mga bali sa katawan. Wala raw damage ang mukha nito, bagamat may mga bali sa katawan. O, kita nyo na. Ang ganda pa ng pagkakasabi. Meron tama. May basag, ano ba, may sugat. Pero sinabi ng reporter, puro bali lang. Walang sugat sa mukha si Cabral. O ano ba talaga ang totoo? Secretary John Vic Rimulya, sino nagsasabi sa inyo na totoo? Ikaw o yung reporter? Kasi yung mga reporter na yan, mabusisi yung mga yan Makukulit yan Kahit na merong tawag nito, yung cordon, talagang papasukin nila yan. Makakuha lang ng scoop, magandang scoop na ibabalita nila. Para sa akin, Sir John Vic Rimulya, mas naniniwala ako doon sa sinasabi ng reporter na walang tama yung mukha ni Yusek Cabral, walang sugat, pero kayo mukhang hindi naman yata kayo nakarating doon sa pinagkahulugan ni ni Yusek Cabral Sa interview nyo, kung ano-ano sinasabi nyo. Kaduda-duda nga ho, sir. Ganyang mga sinasabi, magkaiba, lalong magdududa yung ating mga kababayan yan. Kaya wag po kayong balat sibuyas, sir. Meron po tayong karapatan magsalita kung anuman ang mga naobserbahan. Lalong-lalo na itong ating mga kababayan na nakasubaybay at meron din silang sariling naobserbahan dito sa nangyari kay Yusek Cabral. Karapatan po nila yan.
kung nagdududa sila na hindi yung si Jose Cabral, itinanim lang yung bangkay ng babae na yon, tapos hindi nyo pinapakita sa media, walang video, walang litrato, at iisipin ngayon ng ating mga kababayan na lumipad na nga sa ibang bansa si Cabral, karapatan po nila yan, sir. Huwag niyo po silang pipigilan, huwag niyo po silang hahamunin na, o sige, magboluntaryo kayo. Kami magtutulak sa inyo. Hindi po ganyan dapat ang isang opisyal ng gobyerno, sir. Naku po. Para ho kayong grade 6. Bata, grade 6. Ganyan ang ugali ng mga wala pang utak. Pero hindi ko sinasabing wala kayong utak. Huwag niyo pong mamasamain yung sinasabi ko, sir. Hindi ko sinasabing wala kayong utak. Di ba? Eto ganito. Halimbawa, sir, ako sa kalagayan nyo, Sir John Vic Rimulya, di taga-DILG ako Yan. Isa dapat ako sa man naroon sa mag-iimbestiga. Di ba? Halimbawa, ikaw. Yan. Nakita ko ang pronouncement ng ating mga kababayan, gayaan, ayaw maniwala si Cabral. Simple lang, sir. Simple lang. Kung ano ang hinihingi ng ating mga kababayan, ibigay po ninyo. Ano ba yung hinihingi, PL? Abay, siyempre, letrato ni Jose Cabral na totoong siya nga ang nahulog sa bangin. Video. Patunay na si Jose Cabral nga. Ngayon, kung ayaw pahintulutan ng pamilya ni Jose Cabral ang ganoon na maglabas ng video o litrato sa mainstream media o social media, kausapin po ninyo. Ipaliwanag po ninyo na yung mga kababayan natin ayaw makinig. Ito lang ang unat huli. Kahit wag na kayong magpa-public viewing kay Jose Cabral. Ipakita lang sa media. Yan lang, ibigay nyo ang hinihingi ng tao. Lang mga civilian, sir hindi mo kinakailangan daanin pa sa init ng ulo, sabihin mo na, o sige, magboluntaryo kayo. Kami mismo magtutulak sa inyo. Lalo ho kayong mababash niyan. Sabihin ho ninyo na, halik kayo, tulak namin kayo. Tama ba naman yan? Parang kaisipan po ng isang ambay na adik sa kanto. Parang ganito lang, Tambay kayo, wala kayong trabaho. Mga batugan kayo. Parang gano'n, di ba? Ayun, nasasabihin ng mga tambay. Tara, suntukan tayo. Di ba? Parang gano'n lang, mga kababayan. Parang tambay lang ang kwentuhan, mga kababayan, Tama ba yan? Hindi ho tama yan, sir. Sa isang opisyal ng gobyerno, isa po kayo sa may pinakamataas na posisyon ngayon sa ating bansa. Pag pong ganyan, mapagpatulpo kayo sa ating mga kababayan na nagbibigay lang naman po ng kani-kanilang mga saloobin dyan sa mga nangyari kay Jose Cabral. Huwag niyo pong papatulan, mas mainam pa hong manahimik na lang kayo. Kung ano ang hinihingi nila, ibigay po ninyo. Tapos, period, tuldok. Nasira kayo? Hindi. Ito, sa sinabi nyo, kayo mismo magtutulak sa kanila. Dagdag po ito sa kasiraan para sa inyo. Nako, ganyan ang sinasabi ninyo. Kayong merong mga balibalitang tatakbo kayo sa pagka-presidente sa 2028 election. Sino ho ang boboto sa inyo? Kung ganyan po klaseng pag-uugali meron ho kayo. Parang isip bata. Di ba, sir? Concern lang po ako sa inyo, Hindi ko po kayo binabastos, sir, Para bagang magkaibigan lang tayo. Yan. Na matagal na tayo magkakilala. Naobserbahan ko yung mga galawan, yung mga sinasabi mo, hindi maganda sa pandinig ko. Ano gagawin ko? Itatama kita bilang isang kaibigan, hindi bilang isang kaaway. Ganun lang. Di ba, mga kababayan? Dako pa tayo dito sa isa pang balita, mga kababayan, itong tungkol naman po. Naku, breaking news, pero kanina pa po ito, mga kababayan. Alam na po ninyo ang nangyari kay Congressman Acop na namayapa na ho. Ito, basahin lang po, kapiraso lang. Alam niyo naman na ito, no? Breaking news, Representative Acop dies. Ang source, kinumpirma po mismo ng source na wala na nga, namayapa na. Antipolo City, 2nd District Representative Romeo Acop died late Friday night after suffering a medical emergency at his residence. At around 10:12 p.m. on December 20, Acop was found unconscious in his room and was immediately rushed to Assumption Hospital, arriving at about 10:20 p.m. Despite prompt medical intervention, he was pronounced dead at 10:56 p.m. Authorities and families are expected to release further details in the coming hour, mga kababayan. So, eto, maliwanag na talagang wala na si Acop. Posible, mga kababayan, pamilya ni Acop pa mismo ang maglalabas ng mga litrato habang siya ay nakahiga sa isang ataol. Di ba? Video, magpapatunay na namayapa na ang kanilang mahal sa buhay. Si Jose Cabral, kaya mga kababayan, maglalabas kaya ng picture o litrato, video si John Vic Rimulya?
Walang iya ka PL. Isip ni John Vic. Walang iya ka PL. Nakayakop ka na. Naalala mo pa si Yusek Cabral. Siya nga pala, mga kababayan. Magbalik tanaw lang po tayo dito sa mga nagawa ni Congressman Akop. Una, si Akop po ay isa sa mga pumirma para isuspinde ang prangkisa o ang SMNI. Di ba? Kasi ang Administrasyong Marcos nagpapantig na ang tenga sa mga ibinabalita ng SMNI na pawang katotohanan lang batay sa kanilang mga obserbasyon. Tama naman. Di po ba, mga kababayan? Ano ba nangyayari sa bansa natin? Di ba, gay? Magulo pa sa ball beats, mga kababayan. Ayan una yan. Pangalawa, isa sa mga nagpa-contempt kay Doc Loren Badoy at kay Ka Eric Celis. Di ba ga? Nagsisisigaw doon si Ka Eric sa loob ng kamera. Talagang inipit, ginipit. Etong dalawa na mga kaibigan natin na mayroong tapang para ipaglaban ang ating bayan. Isa po si Ayo o si Akop, mga kababayan, ang nag-aproba para makontempt itong dalawa. Pangatlo, isa sa nag-utos para ipakulong po o ipadampot o hanapin, gipitin si Pastor Apollo Kibuloy. Di ba? Ganyan po kabait si Akop. Pang-apat, at huli kung daw nagkakamali, at isa sa mga bumastos kay FPRRD sa hearing sa Kamara noong pinatawag nila ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Napunta ang ating Tatay Digong sa Senado, nagkaroon ng pagdinig. Ganun din. Sa House of Representatives, nagpunta rin po ang ating Tatay Digong. Isa po si Akop, mga kababayan, sa mga tila bumastos sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At kung hindi ako nagkakamali, isa rin po yata itong si Akop na nanggipit sa mga kaibigan nating vlogger na pinatawag din po sa House of Representatives. Yan ang mga alaalang mga naiwan ni Congressman Akop bago siya bawian ng buhay ni Lord, mga kababayan. Maganda, no? Maganda ba yung yung kanyang alaalang naiwan, mga kababayan? Kayo na lang po ang humusga. Ngayon, dito na po tayo, mga kababayan, kay Congressman Leandro Legarda Liviste, mga kababayan. Di ba, guys, meron siyang mga post sa kanyang social media na sinabi niya, meron daw siyang mga files na hinahawakan na nagmula mismo sa mga files din ni Yusek Cabral. Hiningi niya, pinayagan naman siya ng DPWH na kuwanin yung mga ilan, di ako niniwalang ilan yun. Napakaraming files na pinagkatago-tago ni Yusek Cabral, lalong-lalo na po yung mga nakalista na mayroong mga insertion. Di po ba? Ito po, hindi na po ito isang simpleng post lang sa sa kanyang sariling social media. Ito napakahaba. Pwede niyo pong dalawin sa kanyang ayan si Congressman. Dalawin sa kanyang social media account. Basahin niyo po ito ng buong buo, mga kababayan. Kung diskumpiyado ho kayo. Pero babasahin ko po, ilan lang sabi po ni Liviste, ibinigay sa akin ni Yusek Cabral ang files ng DPWH insertions sa buong bansa. Salamat kay Secretary Vince. At mas mainam kong DPWH mismo ang sa publiko nito. Yon, meron pong pahintulot, mga kababayan, ni Secretary Vince ang paghingi niya o yung napunta po sa kanya yung mga files mula kay Yusek Cabral, may pahintulot ni Vince Dizon, mga kababayan. Pero mas mainam daw na mismong ang DPWH na daw ang maglabas nitong mga files na ito, mga kababayan. Sa ngayon, kung babasahin ko po itong buong liham niya na ito, mga kababayan, itong ipinost niya, ang sinabi niya po rito, kung papayagan siya ng DPWH, mayroong basbas mula sa DPWH na siya ang maglalabas, ilalabas niya. At maliban dyan sa sinabi ko, sinabi niya rin po na mas mainam daw na DPWH na lang ang sa publiko nitong mga files na ito. Ang tanong, kaya bang gawin ito, mga kababayan, ng DPWH? Si Congressman Leandro Liviste, kaya niya po itong gawin. Isa publiko, hawak niya na Kaya niya po itong gawin. Kaso kinakailangan niya pa po ng basbas mula mismo sa DPWH. Kailan po, Congressman Leandro, makikita ng mga kababayan natin yung sinasabi niyo pong files kung hindi po kayo maglalakas ng loob? Di ba, gay, karapatan po ng mga Pilipino na ipakita niyo ho yan? Hindi naman po kami ang nasa panig ho ninyo, Congressman Leandro. Uulitin ko po, hindi po tayo magkaaway.
parehas po ang ipinaglalaban natin. Nagugustuhan po namin ang mga ginagawa mong pagkontra dyan sa napakalalang korupsyon na nangyayari na sa ating bansa. Kumakatok lang po kami sa inyong tanggapan, sa inyong napakabuting puso, sa inyong napakabuting kalooban, Congressman Leandro Reviste, na sana, huwag nyo na pong hintayin na magbigay pa ng basbas ang DPWH. Malabo po, magbibigay ng basbas sa inyo, ang DPWH na, Leandro, sige, labas mo na yan. Malabo po, sir. Ang sekretarya ng DPWH, ganun po sina ni Bongbong Marcos. Sinabi na po ni Saldico na mismong ang presidente natin, mismong ang kanyang anak, mayroong insertion. Maaari yung hawak mo na files na yan sa mga insertion, nariyan din ang pangalan ni President Bongbong Marcos at ng kanyang anak. Papayagan kaya? Ang DPWH ni Marcos na sila ang maglalabas o kahit na magbigay lang ng basbas sa iyo, Congressman Reviste, na ikaw na mismo ang maglalabas. Malabo, sir. Kung walang tapang, hindi po ito may lalabas, may isa sa publiko. Hindi po ito malalaman ng taong bayan. Kung meron po kayong tapang, sir, ilabas nyo na. Kaming mga taxpayer, nais po namin makita yan. Isa po kami dyan eh. May ambag kami dyan eh. May karapatan ho namin na makita yan. Ang pangit sa Pilipinas, mga kababayan, maliwanag na nga na meron nang nangyaring nakawan, meron nang nangyaring korupsyon, meron namang files, itinatago-tago pa. Paano po malalaman ng mga Pilipino? Paano po masasampahan ng kaso itong mga kawatan na opisyal ng gobyerno? Di ba? Meron na tayong files, bakit kinakailangan itago yan? Bakit hindi po isa publiko? Ano kinatatakutan ba? Kanino kayo natatakot? Sa pinakamataas na opisyalis ng ating bansa o sa mga taong nagbabayad ng buwis, nagbibigay ng buwis sa ating gobyerno? Di hamak na mas marami po kami. Sir, Congressman Leandro Reviste, hindi ko po kayo kalaban, sir, ha? Hindi rin po ako nagagalit sa inyo. Nagugustuhan ko po ang inyong ginagawa, mga pagkontra sa korupsyon. Pero kumakatok lang po kami sa tanggapan ninyo. Sana, sir, maglakas po kayo ng loob na ipakita ito sa atin. Kung ayaw magbigay ng basbas, ang DPWH, pilitin nyo po, ilabas nyo po. Pag ho kayo matakot. Ganun lang kadali, sir. O di kaya, maghanap kayo ng isang mainstream media na habang ini-interview kayo, ipinapakita nyo yung mga files. Ganun lang kasimple. Para malaman po ng ating mga kababayan kung totoo ba ang mga paratang ni Saldico laban kay Mr. President Bongbong Marcos sa kanyang anak, kay Martin Romualdez, kay Lisa Marcos, na sila mismo ay nakikialam sa kaban ng bayan at meron di umanong insertion. Yan lang, sir, ang gustong malaman ng ating mga kababayan. Kasi kapag yung hawak mong files na yan ay inilabas po ninyo at nariyan po ang pangalan kahit kay Bongbong Marcos na lang at kay Sandro Marcos, tumpak lahat ng sinasabi ni Saldico. Di ba, mga kababayan, hindi nila kayang pasinungalingan ang mga sinasabi ni Saldico. At dapat nang kumilos ang mga Pilipino o ang mga iba pang mambabatas na mayroong concern, pagmamahal sa ating bansa, nakasuhan ang dapat kasuhan, ikulong ang dapat ikulong. Di po ba, mga kababayan? Sana lang, sir, Congressman Leandro, maglakas loob po kayo. Okay, pasensya na po, maraming salamat. Umaasa po kami na magagawa po ninyo, sir, na isa publiko yung mga files na hawak po ninyo. God bless. Ito pa isa, mga kababayan. Si Risa Hontiveros, nako. Di ba kinakalaban niya na po, o kinakalaban na po siya ni Ruben Aguanzon? Di ba? Binulgar pa nga ni Ruben Aguanzon na meron daw nangyayari sa kanila ni Llamas. Sila daw ni Llamas. Ngayon, etong si Leni Robredo, si Ruben Aguanzon, ganun talaga yan. Magkaibigan talaga yan. Hindi mo mapapaghiwalay yung dalawa na yan. Parehas ng political agenda itong dalawang ito. Ruben Aguanzon at Leni Robredo. Ngayon, etong si Risa Hontiveros, mga kababayan, binabanata na. Si Leni Robredo, kita nyo na. Dahil po sa isang posisyon na pinag-aagawan ng mga Pilipinong politiko. Ito, sabi niya, bakit pa ninyo kinukumbinsi si Leni Robredo sa 2028? Nandito naman ako. Handa ako. Risa, hindi po ikaw ang pambato ng mga kakamping, madam. Si Leni Robredo. Baka hindi mo alam yan. Mga kakamping, si Leni Robredo. Ang gusto nilang tumakbo. Kasi di hamak na mas matino yun kaysa sayo. Pero, nililinaw ko, mga kababayan, wala akong pakialam sa kanila. Eto nga, pinag-uusapan natin para pagsabungin natin sila. Ito daw ang sinabi ni Risa Hontiveros kay Leni Robredo. Mayor Leni Robredo, ano pong masasabi ninyo
Ay ano, binabanatan na kayo ni Risa Hontiveros. O bakit daw kayo ang kinukumbinse ng mga kakamping at ng mga dilaw para tumakbo sa 2028, tinaryan naman daw siya. O ano pong masasabi ninyo, Madam Leni Robredo, dito sa katropa nyo noon, na hindi nyo nakatropa ngayon? Talo-talo na ba ito? Mayor Leni Robredo. Leni, teka, mayor ba si Leni? Alam ko mayor siya ngayon talaga. Oo, mayor nga yata siya. Ano po, Madam Leni Robredo, hindi nyo ba babalikan tong ale na mahilig lumuhod? Kadiri ang buto. Luluhod ka lang, doon pa sa maraming tartar. Nanilaw lang ang ipin ng buwag. Madam Leni, si Risa Hontiveros, kinukurot ka na patalikod. Ano pang masasabi nyo? Dalian nyo na, naghihintay kami mga marites sa politika. Okay, agad dito lang, maraming salamat, mag-iingat kayo lagi, tigit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.